Walang sinayang na oras ang rebelding Houthi ng Yemen para back-upan ng Iran laban sa US at Israel. Sa pagpasok nila sa eksena, asahan ang mas matindi pang krisis sa Middle East. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Sa loob ng wala pang 24 oras mula nang inanunsyo ang kanilang pag-alalay sa Iran, inilunsad ng rebelding Houthi ng Yemen ang ikalawang pag-atake nito laban sa Israel. Gamit ang missiles at drones, tinarget daw nito ang vital military sites ng kalaban at hindi daw siya nagtatapos ang kanilang mga pag-atake. In response to the enemy's crimes against the people and the countries of the nation, they will continue, with Allah's help and reliance upon Allah, to carry out their military operations in the coming days until the criminal enemy ceases its attacks and aggression. Una nang sinabi ng Houthi na makikialam sila sa oras na gamitin sa sigalot ang Red Sea at lumakas pa ang puwersa ng US at Israel laban sa Iran. Sa pagtindi ng tensyon sa Middle East, nagpadala na ang Estados Unidos ng libu-libong sundalo sa Tehran. Ayon sa Washington Post, ilang linggo nang pinaghahandaan ng Pentagon ang ground operations, bagamat wala pang basbas ni US President Donald Trump ang execution nito. On the ground, nagbanta naman ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na gaganti ito at pasasabugin ang universities ng Amerika at Israel. Kasunod yan ang pag-atake ng dalawang bansa sa kaparehong mga institusyon. The reckless rulers of the White House should know that from now on, all universities of the occupying regime and U.S. universities in the West Asia region will be considered legitimate targets until two universities are struck in retaliation for the destruction of Iranian universities. Libo-libo nang namatay sa digmaan na nagdulot din ng itinuturing na biggest disruption sa energy supply ng buong mundo. At sa mga oras na ito, walang salitang pinanghahawakan dahil tila far from over pa rin ang palitputukan. Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.